kanyang muling pagkabuhay. So ito yung pinaka-tema ng ating pag-aaral dito sa ating discipleship training class dito sa ating Sunday School. At meron siya na 4 na katanungan o 5 katanungan na dapat nating sagutin patungkol sa kamatayan, paglibing at pagkabuhay ng ating Panginoon. Noong last Sunday School natin, pinag-aralan natin doon sa Lord's Day 15, yung kahalagahan ng pagdurusa at kamatayan ni Jesus sa krus. Napag-aralan natin yon. Ibig sabihin, si Jesucristo ay nagdusa at namatay sa krus sa layuning akuin niya ang sala ng sanlibutan. Sa layuning akuin niya ang sala ng lahat ng mga hinirang ng Ama na ibinigay sa Kanya upang tubusin niya sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan at pagdurusa sa cross. Ibig sabihin, yung kaparusahan sana na ating mararanasan sa galit at puot ng Diyos kapag namatay tayo, yung kaluluwa natin magsasuffer sa impyerno, ang ginawa ni Kristo, siya yung dumanas nun, siya yung umako nun. Kaya ito ay nagpapakita na ang kamatayan ni Kristo, yun yung panghaliling pantubos niya. Na sana ako o ikaw ang mapaparusahan ng walang hanggang puot ng Diyos sa impyerno. Yon ay inako ni Kristo sa krus nang namatay siya. Nang nagdusa siya sa krus. After ng kamatayan ni Kristo sa krus, meron pa pong nangyaring isang senaryo. At ang senaryo na yon ay ang kanyang paglibing. Ipinakita po doon yung kanyang kamatayan, ang kanyang paglibing, at ang kanyang pagkabuhay. Ito ay nagpapatunay na ang Kristo Jesus na namatay sa cross ay Diyos. Sa kanyang kamatayan sa cross, pinakita niya na siya ay tao. Ang kanyang pagkabuhay ay nagpakita ng kanyang katangian na siya ay Diyos. Ikalawang persona sa iisang Diyos, ang tinatawag na Diyos Ama. Kaya mahalaga na maintindihan natin ang kanyang kamatayan. Mahalaga na maintindihan natin ang kanyang paglibing. Mahalaga na makita natin na siya'y muling nabuhay. Kung kaya't, ang katanungan sa question number 40 o katanungang 4 na po ay ganito. Bakit kinakailangan si Kristo ay magpakababa hanggang sa kamatayan? Dito pinakikita yung kanyang pagpapakababa. Ang ibig sabihin po dito, yung humiliation. Yung humiliation ng ating Panginoong Diyos, yung pagpapababa niya. Nagpapakita ito na ang ating Panginoong Jesus na Diyos sa walang hanggan ay hinubad niya ang katangian ng kanyang pagka-Diyos. Sabi ho ng Pilipos chapter 2, verse 5, ang sabi doon, na bagamat siya'y Diyos, 5, magkaroon tayo ng kaisipan tulad ni Kristo, na bagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Bagkus sinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos. Namuhay ng isang alipin, oo, hanggang kamatayan sa cross. Ibig sabihin, pinapakita rito sa ating pag-aaral ngayon, ang kasagutan na bakit kinakailangan si Kristo ay magpakababa hanggang sa kamatayan. Ano ba yung sagot talaga dapat dito? Ang sagot ay ganito, sapagkat ayon sa katarungan at katotohanan ng Diyos, ang kabayaran ng ating mga kasalanan ay hindi maaaring maganap maliban sa kamatayan ng anak ng Diyos. Wala pong ibang paraan ang Diyos upang tayo ay mabayaran sa ating mga kasalanan. Merong kailangang magbayad ng kasalanan natin. Ibig sabihin, tayo na tao na ipinanganak sa mundong ito, nung naghulog sa kasalanan si Adan, lahat tayo ay nahulog sa kasalanan. At ang sabi ng Biblia, kung tayo ay nakamana ng kasalanan na ipasa sa atin ang kasalanan ni Adan, lahat tayo ay nagkasala.
At yun ang sabi ng Romans chapter 3, verse 23. Ang sabi lang, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang naging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Ngayon, dahil nagkasala tayo sa Panginoon, meron tayong kabayaran na dapat ibigay. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ano ba yung kamatayang iyon? Kamatayang pisikal at kamatayang espiritual. At ang bunga ng kamatayang pisikal at kamatayang espiritual ay walang iba kundi kapahamakan sa apoy ng impyerno. Ngayon, tingnan niyo po ang sabi ng Genesis chapter 2, verse 17. Ganito po ang sabi ng Biblia sa Genesis chapter 2, verse 17. Nung ang ating Panginoong Diyos na si Yahweh o si Elohim ay nagbilin o nag-utos kay Adan kung ano ang hindi dapat gawain o dapat gawin, o kung ano ang hindi dapat kainin o dapat kainin. Ang sabi ng Genesis chapter 2 verse 17 ay ito. O tingnan na natin ang verse 16. Sinabi niya sa tao, makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan. Maliban, sa verse 17, maliban sa bunga ng puno ng kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag na huwag mong kakainin ang bungang iyon, mamamatay ka kapag kumain ka yon. So sinasabi ngayon dito, ang Diyos, all-knowing ang Diyos alam niya ang lahat ng bagay Pero, kailangan niyang ibigay kay Adan ang utos na ito nang hindi pa siya nahuhulog sa kasalanan. At ang sabi rito, yung bunga ng punong kahoy na iyon ay nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama. Ibig sabihin, bago gawin ito, si Adan ay namumuhay ng mayroong katwiran, kabanalan, at kaalaman sa Panginoong Diyos, and that is yung tinatawag na kinreate siya, nilikha siya ayon sa wangis ng Diyos. Ano sabi doon? Pag kinain mo yon, malalaman mo ang mabuti at katotohanan. So ngayon, yung mabuti at katotohanan niyo, mabuti at masama. Yung katotohanan na yon, malalaman mo ang mabuti at masama sa katotohanan iyon na sinasabi ni Jesus. Ibig sabihin, mayroong kasamaan. At dito makikita natin na ibinigay ng Diyos kay Adan ang free will o ang kalayaan. Nung hindi pa nahuhulog sa kasalanan si Adan, meron siyang free will o meron siyang kalayaan o malayang kaisipan ng pagdidesisyon. Pero after po na nahulog sa kasalanan si Adan, wala na po siyang free will na piliin yung mabuti sa Panginoon. Kasi totally depraved na po sila in Genesis chapter 3. Ngayon, tingnan nyo, ang ginawa ngayon dito, pinili ni Adan na dapat ay hindi niya piliin yung tinatawag na masama. Ngayon, nung kinain niya yon, alam natin sa Genesis chapter 3, doon nagsimula, alin? Ang kamatayan ng katawan at ang kamatayan ng espiritual. Dahil dito, ang lahat ng tao ay makasalanan. Dahil dito, ang lahat ng tao ay namuhay at nakamanan ng kasalanan. Ngayon, ang sinasabi rito, yung kabayaran ng ating mga kasalanan ay hindi maaaring maganap. Hindi ho pwedeng manggaling sa lineage ni Adan ang tagapagligtas sapagkat si Adan ay makasalanan. Yung unang Adan, nahulog sa kasalanan, pero ang pangalawang Adan, na si Kristo, siya ang magliligtas sa ating kasalanan. Kaya ang sabi rito, yung kabayaran ng ating kasalanan ay hindi maaaring maganap maliban sa kamatayan ng anak ng Diyos. Tingnan nyo lang po yung Hebrew chapter 2, verse 9 to 10. Ang ganda po ng sinasabi ng Hebreo chapter 2, verse 9 to 10. Ganito po ang pagkasabi ng salita ng Diyos sa Hebreo chapter 2, verse 9 to 10. Subalit, alam nating si Jesus, bagamat sandaling panahong pinababa kaysa mga anghel,
ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya'y pinagiging ganap ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay upang makapagdala ng marami sa kaluwalhatian. Marapat lamang na gawin niya iyon sapagkat si Jesus ang pinagmumulan ng kanilang kaligtasan. So si Jesus na Diyos ay nagkatawang tao. Nung nagkatawang tao siya, as in, 100% na tao po siya. Pero yun ay sandali lamang sapagkat namuhay siya ng 33.5 years sa mundong ito. At yung pinakakahuli-hulihan niya ay ang kanyang kamatayan sa cross. And after that, alam natin na siya ay Diyos na nasa kalangitan. Ano ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, yung kanyang pagpapakababa, yung kanyang pagkakatawang tao, ay nagpapakita ng kanyang ililigtas at tutubusin ang mga makasalanan na pinili ng Diyos Ama. Yan ang dahilan kung bakit si Kristo ay nagpakababa hanggang sa kamatayan. Pangalawa, sa question 41, bakit siya rin ay inilibing? Ano ba yung essence? Kasi ang lagi nating naririnig, si Kristo yung namatay sa cross. At madalang na marinig natin yung salitang inilibing. Si Kristo ay inilibing. Si Kristo ay inilibing. Timothy, diyan mo lang lagay. Si Kristo ay inilibing. Ano ba ibig sabihin ng inilibing? Bakit siya inilibing? Inilibing si Kristo upang patunayan na si Kristo ay talagang namatay. Yan ang mahalaga dun eh. Upang si Kristo ay upang patunayan na siya ay talagang namatay. Sa Marcos chapter 15, verse 43 to 46, mababasa natin dito na ang ating Panginoong Jesucristo ay totoong inilibing. Mamaya makikita natin kahalagahan nito. Sa Marcos chapter 15, ganito po ang sabi sa talatang 43, Marcos 15:43, na magtatakip silim na dumating si Jose na taga Arimatea, isang iginagalang na agawad ng Sanhedrin. Siya'y naghihintay sa pagdating ng paghahari ng Diyos sapagkat araw noon ng paghahanda o bispiras ng araw ng pamamahinga, naglakas loob siyang lumapit kay Pilato at hiningi ang bangkay ni Jesus. Nagtaka si Pilato nang marinig niyang patay na si Jesus, kaya't ipinatawag niya ang kapitan at itinanong kung ito'y totoo. Tapos ang sabing ganon sa verse 45, nang malaman niya sa kapitan na talagang patay na si Jose, pumayag siyang kunin ni Jose ang bangkay. Verse 46, bumili si Jose ng kayong lino, nang maibaba na ang bangkay, ay kanyang binalot sa kayong ito at inilagay sa isang libingang inuka sa tagiliran ng dalisdis na bato. Pagkatapos, binulong ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan. So, after po ni Jesus Christ na mamatay sa cross Friday, bago lumubog ang araw, nilibing po. Bakit siya nilibing? Nilibing siya upang patunayan na talagang namatay siya. Nilibing siya ng 3 araw. Ibig sabihin, nasa libingan siya ng 3 araw. Mamaya makikita natin ang kahalagahan nito. Kaya pinapatunayan ng si Jesus ay nagdusa, nagpakababa siya hanggang kamatayan sa cross. Ang kasunod na pangyayari noon, siya ay inilibing. Ngayon, sa question 42, kung noon ay namatay si Kristo para sa atin, bakit namamatay pa rin tayo? Ang gandang tanong, di ba? Namatay na si Kristo sa krus eh. Bakit kailangan pa rin nating mamatay na sumampalataya sa Kanya? Bakit tayo na mayroong kaligtasan
sa pamamagitan ng kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay ni Kristo, ay mamamatay pa rin sa katawan natin. Kailangan pong mangyari yon. Sapagkat sinasabi ng kasagutan ay ito, ang ating kamatayan ay hindi kabayaran para sa ating mga kasalanan, kundi isang pag-alis mula sa kasalanan at pagpasok sa buhay na walang hanggan. So, ibig sabihin po, lahat ng sumampalataya, lahat ng niligtas ni Kristo na hinalinhan niya ang pagdurusa ng lahat ng hinirang ng Ama na sumampalataya kay Kristo ay tinatawag na may buhay na walang hanggan, pero mamamatay pa rin ang ating katawan. Ibig sabihin, kapag namatay ang ating katawan sa tamang panahon na itinakda ng Diyos, yon ay pagpapakita na tayo ay papasok sa buhay na walang hanggan. Alam niyo mga kapatid, sa awat sa gusto natin, mayaman man o mahirap, may pinag-aralan man o wala ang isang tao, darating at darating ang kamatayan sa kanyang buhay. Hindi ho makapagliligtas ng katawan ang kayamanan ng isang tao sa kanyang karamdaman. Nangangahulugan na ang kamatayan ay nakaamba sa lahat ng tao na mga niligtas ng ating Panginoon. Siguradong may kamatayan na naghihintay. Ngayon, pansinin nyo, sinabi ng ating Katisismong Heidelberg na yung kamatayan ng isang tao ay hindi kabayaran yon sa kanyang kasalanan. Di ba sabi kasi ng Bible, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngayon, namatay po tayo spiritually, physically, nang nahulog sa kasalanan si Adan. Pero, dapat nating tingnan na kung bakit tayo namamatay, bunga yon ng kasalanan na namana natin kay Adan. Bunga yon ng kasalanan natin. Pero hindi nangangahulugan yon na pag namatay tayo, ay babayaran natin ang ating kasalanan. Hindi ho. Kundi sa Kristiyano, na niligtas ni Kristo, may katiyakan na tayo ng buhay na walang hanggan. At kapag namatay tayo, yon ay pagpapakita sa atin na tayo ay papasok sa buhay na walang hanggan. Ngayon, tingnan nyo ang sinasabi ng Pilipos 1:23. Meron pong sinabi ang dakilang Apostol Pablo sa Pilipos 1:23. At ganito ang kanyang pagkasabi sa 1:23. Sa dalawang hangarin, ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling ni Kristo. Nakita niyo yung sinasabi niya? Si Paul, ito yung inspired, nilagay ng banal na Espiritu sa kanyang isip at puso nang sinusulat niya ito. Ang sabi niya sa mga taga-Pilipos, sa dalawang hangarin, ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling ni Kristo. Napaka-definitive ng praise of word na ito na sinabi ni Paul. Pag pumanaw siya, makakapiling na niya si Kristo. Nakita niyo yung punto ron? So sabi niya, malinaw na kapag siya ay pumanaw na, kapag pumanaw yung kanyang katawan, pag namatay ang kanyang katawan, makakapiling niya si Kristo. Yan po yung katiyakan kung bakit si Kristo ay namatay sa cross. Dahil alam ni Jesus, dahil alam ng Diyos, na doon sa pagkahulog ni Adan sa kasalanan, mamamatay ang ating katawan. Hindi lang mamamatay ang ating katawan, kundi yung ating spiritual na aspeto ay mamamatay rin. Ibig sabihin, mahihiwalay tayo kay Kristo dahil sa kasalanan at magpapanumbalik lamang yung ating relasyon sa spiritual na aspeto sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. At dahil may katiyakan na tayo ng kaligtasan,
anong oras man ang itinalaga ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin sa pagpanaw ng kamatayan ng ating katawan sa mundong ito. Ang sabi ni Paul, makakapiling niya si Kristo. Definitive, may assurance. Ibig sabihin, pagkayari nito, tinanong agad ang question 43. Ang sabi rito, ano pa ang kabutihang matatanggap natin mula sa sakripisyo at kamatayan ni Kristo sa krus? Meron pa ba? Ibig sabihin ba, yung buhay ba natin na makasalanan, nung si Kristo ay nagsakripisyo at namatay sa krus, ang ibig sabihin lang ba nito para magkaroon tayo ng kaligtasan doon sa langit na naghihintay sa atin, na yun yung pinaka-primary na layunin ni Kristo? Hindi lamang po yun kasi meron pong tinatawag na pagitan na pagka tayo ay naligtas hanggang sa huling hininga ng buhay natin, na kamatayan natin, yun yung assurance. Pero ano yung nangyayari ngayon sa pagitan? Mula nang tayo ay niligtas ni Kristo, mula nang binorn again tayo ng Banal na Espiritu, ano ngayon ang mangyayari doon? Ngayon, ang tanong doon, ano pa ang kabutihang matatanggap natin mula sa sakripisyo at kamatayan ni Kristo sa krus? Ang sagot, sa bisa ng kanyang kamatayan, ang ating lumang pagkatao ay napako sa krus, namatay at nilibing na kasama niya. Ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po nun, merong bagong pagkatao tayo ngayon. Amen? Yung totoong na-save dahil sa kamatayan, pagkalibing, pagkabuhay ni Kristo, na tinatawag natin Ebanghelyo ni Kristo, yun yung sinampalatayanan natin, yun yung nagbigay ng isang bagong pagkatao sa atin, yung born again na karanasan natin o regeneration o pagbabago. Tapos, dahil sa nangyari ngayon na pawalang sala tayo, alam natin agad na may buhay na walang hanggan tayo sa kalangitan. Nang niligtas tayo, alam natin na typologically, nang tayo ay naligtas, ang pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Tama po ba? Pero ano ang nangyayari sa pagitan nun? Hanggang di pa dumarating, ang kamatayan ng katawan natin at ang kaluluwa natin ay magkaroon ng kaligtasan in the presence of our Lord Jesus Christ. Malinaw po. Ang sabi ron, yung lumang pagkatao natin ay napako na sa krus. Ano ibig sabihin nun? Hindi tayo niligtas ng ating Panginoong Diyos na after nating ma-born again, na walang changes sa buhay natin. Merong tinatawag na continuous progress sa buhay natin sa tinatawag na sanctification. Lalo tayong namumuhay sa kabanalan dahil magbubunga yung tinatawag nating bagong pagkatao ng pamumuhay kay Kristo. Malinaw, di ba, sa 2 Corinthians 5:17? Ano sabi ron? Ngunit ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Merong bago na nangyari sa buhay natin. Ano ibig sabihin nito? Yung dati nating pagkatao, na nangangahulugang ito, yung naman na nating kasalanan kay Adan, positionally, tinanggal na yon. At ngayon ay bago tayo dahil nakaposisyon tayo sa katwiran ng pagliligtas ni Kristo sa atin. Pero meron din nangyayari sa buhay natin. Ang ibig sabihin po nun, nung niligtas tayo ni Kristo, nung tayo ay nagkaroon ng isang bagong pagkatao, mamumuhay tayo ngayon sa isang bagong pagkatao na kalarawan ng ating Panginoong Hesus Kristo. We are not living intentionally sa kasalanan. Nawala yung punto? Kaya dito, sa Romans chapter 6, verse 6, tingnan nyo lang, yung kamatayan ni Kristo, na-experience natin yon. Yung pagkabuhay ni Kristo, na-experience natin through baptism. Romans chapter 6, verse 6 and 7. Kaya, once again, this is a reminder para sa mga hindi pa nababaptize na naririto sa kapatiran natin, na ito yung halaga ng salamin o larawan ng pagbabautismo. Sa Romans chapter 6, verse 6 to 7. Ito ang sabi ng salita ng Diyos. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinako kasama niya
upang mamatay ang makasalanang katawan. Ano kasunod? At nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Ano sabi ng verse 7? Nasabi ng verse 7, sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Pero bago niya binanggit yan, sa chapter 6 verse 1 hanggang 5, malinaw. Basahin ko. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi, by no means. Hindi sa anumang paraan. Tayo'y patay na sa kasalanan. Kaya't hindi na tayo dapat mamuhay sa pagkakasala. Hindi ba ninyo alam, nalalaman, na tayong lahat na nabautismohan kay Kristo Jesus ay nabautismohan sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabubuhay sa isang bagong pamumuhay. Tapos sabi ng verse 5, sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayan tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa niya tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Ano yung binibigyan ng diin dito? Ang binibigyan niya ng diin dito, totoo na tayo ay saved na dahil sa kamatayan, paglibing at pagkabuhay ni Kristo. May kaligtasan tayo. Pero ano ang epekto nito ngayon sa kasalukuyan at sa mga hinaharapan ng buhay natin dito sa lupa? Ang sabi rito, dapat mayroon na tayong isang bagong buhay. Dapat hindi na tayo naaalipin pa ng kasalanan. Yun yung sinasabi ngayon dito. Ano ibig sabihin nito? Meron pong radical change sa buhay natin. Alam natin na lagi nyo naririnig sa akin, pagdating kasi ng chapter 7 dito ni Paul sa Romans, may sanctification eh. Pag gusto kong gumawa ng mabuti, nandiyan ang masama. Nalulugod ako sa kautusan pagka gusto kong gumawa ng masama. Kinukumbikta ako ng kautusan o ng salita ng Diyos. Ang punto ngayon dito, kung tunay daw nating naranasan ang kamatayan, ang pagkalibing, at ang pagkabuhay ni Kristo, dapat daw mayroong nangyari sa buhay natin. At ang nangyari daw sa buhay natin ngayon, sa verse 6 ng Roma, chapter 6, alam natin na dati nating pagkatao ay ipinapang kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan. Ano kasunod? At nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Kapatid, ano kaya sa tingin natin ngayon ang umaalipin? Yes, totoong anak na tayo ng Diyos. Pero baka meron pang umaalipin sa atin na kasalanan. Either na sa pag-iisip, sa pananalita natin at sa ginagawa natin, baka may umaalipin pa sa atin. Na ito yung nagiging dahilan kung bakit hindi tayo nag-grow spiritually sa relationship o pananampalataya natin kay Kristo. At hindi tayo nakapaglilingkod ng maayos at tama sa ating Panginoong Diyos sapagkat inuukil-kil at kinukumbikta tayo lagi na meron tayong pagkakamali na hindi natin pa napagtatagumpayan. Kung ganyan ang sitwasyon ng bawat isa sa atin, ang solusyon dito, ituon mo ang iyong paningin. Kanino? Kay Jesucristo. Tingnan mo kung ano ang ginawa ni Jesus Christ sa iyo sa cross. Namatay siya para bayaran ang iyong kasalanan. Nilibing siya upang patunayan na tayo rin na namatay ay dapat nilibing na natin ang ating mga sarili sa paggawa ng kasalanan. At kung bakit siya nabuhay, ay dapat nating tingnan ang ating sarili na nabubuhay tayo ngayon. Saan? Sa isang bagong pamumuhay na nakatuon kay Kristo na nais nating maluwalhati ang Diyos sa buhay po natin. Think about this, mga kapatid. That is the only solution. Hindi po solusyon ang psychology, hindi solusyon ang anumang mga ipapayo na secular sa atin. If we have in our lives ng mga kahinaan natin na dapat na nare-realize natin na ito yung nagiging alipin ng buhay natin. Look to your eyes on Jesus. He is the only solution.
sa buhay po natin. Hindi po ako ang pastor ninyo, hindi yung nanay nyo, hindi yung kapatid nyo, hindi yung pinakamagaling na psychology, kundi si Kristo po ang may kakayanan na magpatagumpay sa iyo sa anumang umaalipin sa iyo. Kung umaalipin sa iyo ay takot, kung umaalipin sa iyo ay punong-puno ka ng anxiety, punong-puno ka ng depression, punong-puno ka ng anumang bagay na nasa isipan mo, laman ng puso mo, the only solution is no other than Jesus Christ Himself, who died at the cross of Calvary, na siyang nagligtas sa iyo at siya lang ding magbibigay ng katagumpayan sa anumang kahinaan na meron tayo. Alam ko po yan. Because pastor po ako, I have so many struggle in my life. Pastor na po ako. Hindi ko itatanggi yun. I have so many struggle in my life. Inwardly and outwardly sa buhay ko. Pare-parehas po tayo sa mundong ito. Kaya, ang only solution po dito ay walang iba, kundi si Kristo. Question 44. Bakit naman ito idinagdag? Bumaba sa dako ng mga patay. Bakit siya sinabi sa Apostle Creed, bumaba sa dako ng mga patay? Ano ba yung kahulugan na sinasabi ng Apostle Creed? Di ba? Sumasampalataya ako sa Diyos anak na makapangyarihan sa lahat, di ba? Na pinanganak ni Birheng Maria, di ba? Hinatulan ni Poncio Pilato, ipinapo sa krus, namatay, dumako sa mga namatay na, tapos muling nabuhay. Ano ang ibig sabihin nito? Bakit sinabi ng Apostle Creed na siya ay bumaba sa dako ng mga patay? This is not a literal, but this is parang pinapakita in a sense na mayroong ginawa si Jesus. And this is the answer. Nasa ilalim na matinding tukso, is there any temptation sa ating lahat dito? Sino rito ang hindi na nakakaranas ng tukso? Raise your hand. Sino rito yung wala ng temptation na nararanasan? Pag ganun po kasi parang hindi na gumagana yung 5 senses natin eh. Pag tingin mo pa nga lang, may tukso na eh. Pag may narinig ka nga lang, may tukso na eh. Pag mayroon ka nga lang nalasahan, naramdaman, nasarapan ka na eh. Di ba? Is there any way of temptation sa buhay natin? Marami. Ngayon, tingnan nyo nasa ilalim na matinding tukso, alam ng Apostle Creed, kung si Jesus tinukso, hindi ka rin makakaligtas sa tukso. Baka kanina nga lang, natukso na tayo. Kahapon nga lang, natukso na tayo eh. Sa nakarang araw lang, baka natukso na tayo eh. Baka nga, bumigay na tayo sa tukso eh. Tama mo ba? Pero ito ang ibig sabihin pala nun. Ang ibig sabihin pala nun, nasa ilalim na matinding tukso, isipin nyo na, ano yung naranasan yung pinakamatinding tukso sa buhay ninyo. Isipin nyo na Bigyan ko kayo ng ano na yung pinakamatinding tukso na naranasan natin sa buhay natin? Na nalaglag tayo. Na nag-fall tayo. Ano yan? Pero ito ang sinasabi kung bakit dinagdag ito. Ang sabi, ako ay may katiyakan at nakakapagpalubag ng aking kalooban ang katotohanan ang aking Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang labis na pagtitiis, pasakit, sindak, malaimpyernong paghihirap at matinding pagdurusa na kanyang dinanas, lalong-lalo na noong mapako siya sa krus. Anong nangyari? Ay naghango sa akin mula sa paghihirap at sa nakapanghihilakbot na pagdurusa sa impyerno. Paano kaya kung ang salvation natin by works? By works yung salvation natin. Ano ang ibig sabihin? Paano kung ang kaligtasan natin ay nakabase sa mabubuting ginagawa natin? May maliligtas kaya sa atin dito? Paano yon? Kung ang kaligtasan natin sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Paano kung ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan ng walang kasalanan tayong gagawin? Maliligtas kaya tayo? Hindi ho. That's why sinasabi ngayon dito, despite na may mga temptation tayong nararanasan, or else, nag-fall na tayo, nahulog na tayo sa temptation, or kahit ngayon ay nag-i-struggle tayo sa temptation,
Ang sinasabi ngayon dito, that is part of our Christian living ng buhay po natin. Bahagi yan ng Kristiyanong pamumuhay natin na mayroong temptation. Ano bang ibig sabihin ng temptation? Simple lang ho. Pag sinabing tukso, naglilid ito sa false way ng buhay natin. Tama? Pag sinabing temptation ito, nagdadala ito sa pagkahulog natin o paggawa natin, pananalita natin, pag-iisip natin ng mali na hindi ayon sa panuntunan ng Biblia. Everyday nangyayari yan. We have so many struggle in temptation. Temptation in sex, temptation in our gusto nating yumaman, temptation na gusto nating maging tanya, gusto natin, temptation natin na maging ganito, na hindi ayon sa according sa kalooban ng Panginoon. All of that is temptation, negatively, sa buhay natin. Ngayon, sinasabi ko, yan yung temptation. Ngayon, walang isa man sa atin dito ang magsasabi, Pastor, hindi ka ba natutokso? There are so many temptation in my life. Sa inyo, tanungin ko kayo, may temptation din ba na nangyayari sa buhay ninyo? Ang sagot natin, meron. Nauhulog ba tayo? Nakagawa ba tayo because of temptation? Ang sagot ay ano? Ano ang sagot natin dito? Oo, wala. Lahat nauhulog tayo. Pero ito sinasabi sa atin. Kung naganap man sa buhay natin na nagkamali tayo, nahulog tayo sa kasalanan, part yan ng buhay Kristiyano natin. Si David nahulog sa kasalanan. Tama? Si Peter nahulog sa kasalanan. Pero ang tanong, nawala ba yung pagiging anak nila ng Diyos? Hindi. Pero ito sinasabi, this is a prevention sa buhay natin. When temptation comes in our minds, in our eyes, in our mouth, yung 5 senses natin natutokso tayo, ang sinasabi rito, merong nagsakripisyo para maging anak ka ng Diyos. At yun ay si Kristo. Na nagsakripisyo, namatay, naghirap, dumanas ng maraming dinaanan sa buhay para lamang sa ating kaligtasan. So ano punto natin ngayon dito? Malinaw po, this is the necessity of Christ's death, burial, and resurrection. Mahalaga po na maintindihan natin na napakahalaga ng kamatayan. Napakahalaga ng paglibing ni Kristo. Napakahalaga ng kanyang pagkabuhay. Sapagkat sa pamamagitan ng complete works ni Jesus Christ na ito sa cross, dito tayo aasa. We always cling our faith to what Jesus has done for us at the cross of Calvary. Huwag nating aalisin ang ating mga mata. Huwag nating aalisin ang ating mga puso sa pagtingin sa kompletong ginawa ni Kristo sa cross sa atin. Yes, magkakamali tayo. Yes, mahulog tayo sa pagkakamali. Pero dapat nating iaasa palagi ang buhay natin. Lord, sa iyo ako umaasa. At kung kinakailangan natin na magtagumpay sa anumang mga bagay na nagiging hadlang sa buhay spiritual natin, sa relasyon natin sa ating Panginoong Diyos, ang tanging sagot dito, ituon natin ang ating paningin kay Kristo. Na siyang namatay sa cross. Na siyang ibinaba sa cross upang ilibing ng 3 araw. Subalit sa loob ng 3 araw, siya'y muling nabuhay upang patunayan na tayo na niligtas niya, na nabautismuhan, ay namatay na nakasama ni Kristo, nalibing nakasama ni Kristo, nabuhay nakasama ni Kristo sa pamamagitan ng simbolo kung bakit tayo nabautismuhan ng tubig na siyang simbolo ng kamatayan at pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Kapatid, whatever temptation we have, whatever weaknesses we have sa buhay natin, the only solution is Jesus Christ alone. Look your eyes on Jesus. Look your eyes on Jesus. Siya ang tanging solusyon. Siya ang tanging nagbibigay ng katagumpayan sa buhay ng bawat isa sa atin. At kung meron man na nanonood o hindi paligtas, ang kaligtasan ay na kay Kristo lamang. Sa Kanya mo ibigay ang buhay mo. Panginoon po namin Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat, we are thankful sa umagang ito, sa aming pag-aaral at pagbubulay-bulay ng inyong mga salita. Ang aking dalangin, Panginoong Diyos, ang banal mong Espiritu ang siyang magpaunawa ng lahat ng mensahe nito sa aming mga buhay, upang sa ganon, maunawaan namin ang kahalagahan ng kamatayan, ng paglibing, at ng pagkabuhay ni Jesus para sa amin.
This is our prayer in Christ.